Hindi ko kailanman inakala na ang salitang aswang, na dati kwento lang ng matatanda tuwing brownout, ay magiging bangungot ng sarili kong buhay. Ako si Mateo, 16 na taong gulang, at nakatira kami sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok. Tahimik ang lugar namin, halos walang signal, at tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng mga puno ang maririnig sa gabi. Doon ko nakilala ang bago kong stepmother, si Alma. Matapos mamatay ang tunay kong ina dahil sa sakit, ilang taon ding nag-iisa ang ama ko. Hanggang isang araw, umuwi siya na may kasamang babae. Maganda si Alma, morena, mahaba ang buhok, at palaging may maamong ngiti. Mabait siya sa harap ng ama ko, maalaga, masipag, at laging tahimik. Pero may kakaiba, tuwing gabi, eksaktong alas 11, bigla siyang nawawala sa bahay. Baka naglalakad lang, sabi ng ama ko. Pampawala raw ng pagod. Pero bakit palaging duguan ang lelayan ng saya niya tuwing madaling araw? Una, ang mga alagang manok. Isa-isang natatagpo ang patay, tuyot ang katawan, parang sinipsip ang laman loob. Sumunod ang aso ng kapitbahay, nakabulagta sa likod ng bahay, putol ang leeg. May aswang, bulong ng matatanda. Kinakabahan ako, pero pilit kong itinatanggi. Hindi pwedeng si Alma iyon. Hindi pwede. Hanggang isang gabi, nagising ako sa tunog ng pagaspas ng hangin, parang may malaking ibong dumaan sa bubong. Bumukas ang bintana ko kahit nakasara ito kanina. Sa labas, may naaamoy akong mabaho, halo ng dugo at lupa. Lumapit ako sa bintana. Sa liwanag ng buwan, may nakita akong nilalang sa bakuran. Mahaba ang dila, pulang-pula ang mga mata, at nakabaluktot ang mga kamay na parang kuko ng halimaw. Nakayuko ito sa isang bagay, isang katawan. Nang tumangala siya, mukha ni Alma ang nakita ko. Kinabukasan, naglakas loob akong magtanong sa matandang babae sa dulo ng baryo, si Aling Rosa, ang kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Pagkarinig niya sa pangalan ni Alma, namutla siya. Anak, sabi niya, huli na. Ikinwento niya ang alamat ng balbal, isang uri ng aswang na nag-aanyong tao sa araw, ngunit naghuhubad ng balat sa gabi. Madalas daw itong nag-aasawa ng byudo upang magtago sa baryo at magkaroon ng pagkain. Kapag nakahalata ka na, dagdag niya, pinili ka na niya. Naramdaman kong nanginig ang tuhod ko. Dumating ang gabi na hindi na bumalik si Alma. Tahimik ang buong baryo. Walang ilaw, walang ingay. Isa-isang pumasok sa kani-kanilang bahay ang mga tao. Sinarado ang mga bintana, pinatay ang ilaw, parang may hindi nakikitang utos. Ako lang ang naiwan sa plaza. Maaateo, isang bulong mula sa madilim na eskinita. Huwag kang lilinggan kapag narinig mo ang pagaspas ng hangin. Pero huli na, sa likod ko, naroon siya. Hindi na si Alma ang kaharap ko, kundi ang tunay niyang anyo. Ang balat niya'y nakabitin na parang damit, ang mga ngipin ay mahahaba, at ang dila niya'y gumagapang sa lupa. Anak, sabi niya sa boses na halo ng halimaw at ina. Oras na para sumama ka. At bago tuluyang dumilim ang paningin ko, isang bagay lang ang naisip ko. Mas nakakatakot pala ang halimaw kapag tinatawag kang anak.